Ako nga pala si Carmela, 35 taong gulang, taga San Fernando, Pampanga. Matagal na akong silent listener ng channel mo. Lagi akong nakikinig kapag nag-aalaga ng anak ko sa gabi. At dahil sa palagi ko pong pakikinig sa inyo, naalala ko po yung kwento ko. Totoong nangyari. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Noong 2020, lumipat kami sa lumang bahay ng lola ko sa Pampanga. Siya yung tipo ng lola na mahilig mag-imbak ng mga bagay. Mga lumang kortina, rosaryo, damit, pati mga gamit na galing pa raw sa panahon ng Hapon. Ang pinakapaborito niyang gamit ay isang antigong aparador. Gawa sa Nara, may malaking salamin sa gitna at may ukit na mga dahon sa gilid. Sabi niya noon, wag na wag mong aalisin yan sa kwarto ko. Protektado ka dyan. Nang pumanaw ang lola, naiwan yung aparador sa kwarto niya. Matagal ko yung hindi binubuksan. Pero isang araw, napagtripang kong linisin. Pagbukas ko, naamoy ko agad yung halong lumang pabango at tamag. May mga damit, lumang rosaryo, at isang kahon na mga sulat. Pero ang pinakakakaiba, may lumang damit pang kasal na puting-puti pa rin kahit ilang taon na. Ang sabi ni mama, yan daw yung susot sana ni lola noong araw ng kasal niya. Pero hindi natuloy dahil biglang namatay yung lalaki bago ang kasal. Pagkatapos kong ayusin, pinatay ko ang ilaw at lumabas ng kwarto. Pero habang nasa labas ako, parang may narinig akong mahina, tuloy-tuloy na tunog ng hanger na gumagalaw. Yung parang may naglalakad sa loob ng aparador. Pagbalik ko sa kwarto, tahimik na ulit. Kinabukasan, pagising ko, may napansin akong bukas na pinto ng aparador at nakasabit sa labas yung damit pangkasal ni lola. Wala namang ibang tao sa bahay. Inisip ko, baka may hangin lang. Pero simula noon, gabi-gabi, may naririnig akong mahinang boses na kumakanta mula sa loob ng kwarto. Yung tipo ng kundiman na lumang-luma na, parang galing pa sa lumang plaka. At sa salamin ng aparador, may mga bakas ng kamay, maliliit, parang kamay ng babae. Dinala ko ang aparador sa kabilang kwarto para hindi ko na makita. Pero kahit saan ko ilagay, lagi kong naririnig yung sabit ng hanger. May amoy ng pabango ni lola kahit sarado ang aparador. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako dahil may malamig na hangin na parang galing sa loob ng kwarto. Pagmulat ko, nakabukas ang aparador at sa loob, nakatayo ang babaeng nakadamit pang kasal. Pero hindi ko makita ang mukha niya. Parang natatakpan ng belo. Nakatayo lang siya roon ng tahimik at daan-daan niyang sinara ang pinto ng aparador. Kinabukasan, dinala ko yung damit sa simbahan at pinabasbasan. Pag-uwi ko, wala na ang amoy pabango. Wala na rin ang mga tunog. Pero sa salamin ng aparador, may mga marka ng tubig na parang luha na natuyo. At sa ilalim nito, may nakasulat na para bang ginamit ang daliri sa makapal na alikabok. Hindi ko siya nahintay. Simula noon, hindi ko na binuksan ulit ang aparador. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa lumang kwarto ni lola. Sarado at may puting belo na nakatakip sa salamin. At minsan, kapag malakas ang ulan sa gabi, naririnig ko pa rin ang mahina at mabagal na kundiman galing sa loob ng bahay. Parang buhos ng babaeng matagal na naghihintay ng kasal na hindi na matutuloy magpakailanman.